Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa game kahapon ay nagliliyab nga si Jayson Tatum at nagtala ito ng solid 42 points, 8 rebounds, 4 assists, 4 steals, and 2 blocks on 16 of 28 shooting sa field, including ang 7 3-pointers. Ganun pa man ang gabi kung saan magdidiwang sana mga Celtics fans dahil sa panalo na magtatabla sa series na ito ay naisang gabi nga na napakalungkot para sa kanila. Bukod sa nalubog sila sa 3-1 deficit, ang kanilang consistent first team All-NBA team player Jayson Tatum ay nagtamo ng isang non-contact leg injury na siya din kinumpirma bilang isang torn Achilles injury. Isang klaseng injury nga ito na ayaw mong marinig na kadikit ng iyong franchise player o kahit sinong player in general. 27 years old pa lang nga si Jayson Tatum at nagsisimula pa lang sana ang kanyang prime. Ganun pa man, ang injury na ito ni Tatum ay nagbubukas ng pinto para kay Jaylen Brown na maging ang number 1 option ang Boston Celtics sa isang must-win game. Imagine kung magagawa nga ni Jaylen Brown na pangunahan ng Celtics sa isang comeback mula sa 3-1 deficit. Dito nga ay talagang makikita ang kanyang pagiging reigning Eastern Conference and Finals MVP. Pagkakataon na ito ni Jaylen Brown na ipakita sa lahat na kaya niya maging number 1 option. Very solid team pa din nga ang Celtics with or without Tatum. Subalit posibleng last chance na nila ito sa kanilang core dahil again kailangan nilang bitawan ng isa kay Jrue Holiday at Kristaps Porzingis at injured pa nga si Jayson Tatum next year. Napapabalita din nga nalilipat sa Western Conference si Giannis Antetokounmpo, so wide open nga talaga ang Eastern Conference kung sakali next season at walang clear favorites. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 5 ng Denver Nuggets at ng OKC Thunder. Series tied at 2 apiece, quick 12-2 run ang ginawa ng OKC. Subalit sumagot din ang kanilang 12-0 run ng Denver Nuggets at nabawi nila ang lamang. Both teams ay gumawa ng double-digit lead sa first half. Subalit patungo sa halftime ay dikit ang game na ito. 56-54 ang score in favor of Denver Nuggets. Si Nikola Jokic ay may 19 points and 9 rebounds sa kagad and 0 turnovers. Habang sa OKC naman ay 11 points si SGA, subalit may 4 turnovers na siya at 36% lamang siya sa field. Sa third quarter naman ay pinalobo ng Denver Nuggets sa double digits ang kanilang lamang. Mainit si Jamal Murray at Jokic na nagtala ng combined 25 points sa quarter na ito. Sa fourth quarter naman ay gumawa ng tatlong magkakasunod na 3 points si Lu Dort at mahigit 7 minuto na walang field goal ang Denver Nuggets, kaya naman nabawi ng OKC ang lamang. Halimaw na performance ang pinapakita ni Nikola Jokic, subalit kahit na gumawa siya ng 44 points, 15 rebounds and 5 assists, sa uli ay clutch baskets mula kay SGA at Jalen Williams ang nagbigay ng panalo sa OKC Thunder sa score na 112-105. 31 points, 6 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2 blocks si SGA. 17 points, 8 rebounds si Jalen Williams. 15 points, 7 rebounds si Isaiah Hartenstein. At 14 points, 8 rebounds si Chet Holmgren. Sa back-to-back games ay nagpakita nga ng clutch performance ang young OKC team na ito at na-outscore nila ang Denver Nuggets 63-37 sa last 2 fourth quarters. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?